Matapos ang halos 2 dekadang pagkakakulong, nawawala ngayon ang high-profile inmate ng New Bilibid Prisons na si Rolito Go. Kinukumpirma pa rin kung tumakas si Go o kung kinidnap nga ito gaya ng sinasabi ng kanyang pamilya. Live mula sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa, may report si Cedric Castillo. Cedric. Yes, Cara, 24 oras matapos nga mapaulat na nawawala ay patuloy pa rin pinaghahanap ng mga otoridad ang New Bilibid Prison inmate na si Rolito Go. Sa ngayon ay hindi pa naman daw itinuturing na suspect ang kanyang pamangkin na si Clemens Yu na pinaniniwalaan na siyang huling kasama ni Rolito Go sa compound kahapon. Sa kubong ito sa loob ng compound ng New Bilibid Prison sa Muntinlupa, naninirahan ang murder convict at dating businessman na si Rolito Go. Huling namataan si Go sa labas ng kubo bago siya mabalitaang nawawala mula pa kagabi. Matapos hindi magpakita sa 8 p.m. roll call ng minimum security compound ng Bilibid, idineklara ng Bureau of Corrections na escapee o nakatakas si Go. Allegedly, he was last seen around 7:40 last night. From time to time, in a given period of time, talaga nagkakaroon tayo ng inspection diyan, attendance ni Rolito Go. Halos araw-araw umanong kasama ni Go ang pamangkin at nurse na si Clemens Yu na siya raw naguhugas ng sugat bunsod ng kanyang colon cancer. Posibleng si Yu rin daw ang kasama ni Go na lumabas ng compound ng Bilibid sakay ng isang puting Honda Civic na may plakang UUR 805. Iniimbestigahan na rin sa ngayon ang anggulong abduction. Bagamat hindi ito kinukumpirma ng Department of Justice, sinabi ni Secretary Laila de Lima na sumagot pa raw si Yu sa kanyang telepono kaninang alas 2 ng madaling araw. Hinihingan daw sila ng magtsuhin ng 1 million pesos na ransom. Ang tumawag yung si Julie Yu, no? Julie Yu, yung supposed to be nanay niya. Pagkatapos nga, the abductors allegedly is asking for a 1 million ransom. Yun lang. At pinatay na naman ang cellphone. We cannot confirm yet categorically if it was really a case of abduction, if it was a kidnap for ransom, or is that something staged. Nakakandado at wala ng tao sa kubo ni Go nang amin itong puntahan. Namataan din namin ang helper ng inmate pero hindi siya nagpaunlak ng interview. Church worker si Go sa ina ng Awa Parish sa harap lamang ng kanyang kubo. Ayon sa ilang nakakakilala sa kanya, mabait pero di gaanong nakikihalubilo si Go. Ano meron siya sa tiyan niya? Bag. Bag. May bag siya sa tiyan. So doon siya dumudumi. Napansin namin kahapon, diyan lang naman siya sa loob. Tapos yung mga katulong niya, 2, babae tsaka lalaki. Kasama namin dito ng linis ng palibot. Mga alas 7:30, tahol na tahol ang mga aso. Tiningnan ko naman, wala ko naman nakita na may tao. Sinibak na ang custodial officer niya na si Penal Officer 1 Serafim Geronimo at ang OIC ng Minimum Security Camp na si Penal Security Officer 1 Gabriel Magan. Ito yung kampo ng Minimum Security dito sa New Bilibid Prison at dinadaanan natin itong kalsada palabas ng Barangay Daang Hari sa Muntinlupa. Dati raw, itong New Bilibid Prison ay para lamang sa mga inmates pero hindi na ngayon. Meron ng mga residential at meron ng mga sibilyan na naninirahan. Ito rin yung dahilan kung bakit ngayon labas-pasok na yung mga sasakyan. Sa datos ng Bucor, 900 inmates ang kasalukuyang nasa minimum security camp ng New Bilibid Prison. Mula July hanggang Agosto ngayong taon, may 3 escapees ang naiulat pero naibalik na rin sa kulungan. Dapat. May apply natin. Pero considering yung volume na pumapasok ng sasakyan natin, 1,000 of vehicles yan, no? Na talagang gano'n na sasakyan, it's very hard to inspect all those vehicles. Kung tumakas nga si Go, nakakapagtaka raw ito para sa mga taga-NBP. Nakatakda na kasi siyang palayain sa June 2013 matapos mapiit ng 18 taon. Yan ay matapos bunuin ang kalahati ng sentensyang reklusyon perpetua o hanggang 40 taong pagkakakulong. Batay din sa amended guidelines ng Executive Clemency, maaaring irekomenda ng Board of Pardons and Parole sa Pangulo na palayain ang mga bilanggong nasa tinatawag na extraordinary circumstances. Kabilang dito ang pagkakaroon ng life-threatening disease na katulad ng colon cancer ni Go. Kinonsidera rin ang good conduct na ipinakita niya sa piitan. Inatasan na raw ng palasyo ang NBI para mag-imbestiga sa nangyari. That's going to be investigated. I'm not jumping into the culpability of any particular official. That is precisely being investigated.
Kara, June 17, 2013 to be exact, yung araw sana nakatakda para makalaya nga si Rolito Go. Matapos ngayon halos 20 taong pagkakakulong. At sa ngayon ay nakikipag-ugnayan raw ang Bucor sa iba't ibang mga ahensya pa ng pamahalaan gaya ng CIDG at ng NBI para maimbestigahan nga at para mahanap si Rolito Go. Kara? Okay, Cedric, last year na-interview ko pa yan si Rolito Go dyan mismo sa kanyang kubo dyan sa tabi ng Ina ng Awa Parish. Pero alam ko, kahit living out prisoner ka, meron ka pa rin custodial officer. So ano yung kwento ng kanyang officer na dapat nakabantay sa kanya? Yun, Kara, specifically yung hinihingi sana natin sa Bucor, kung ano yung kwento ng kanyang yung nagbabantay sa kanya na officer. Bagaman sa ngayon na hindi pa rin hindi pa rin mailabas ngayon ng Bucor kung ano yung naging statement. Pero ang one thing is clear ngayon ay sinibak na nga itong custodial officer ni Rolito Go na hindi nga maipaliwanag pa o hindi pa sinasabi ngayon sa atin kung paano talaga nakalabas o bakit nakalabas ng compound ito si Rolito Go, Kara. Maraming salamat, Cedric Castillo.